Magandang umaga po sa inyo, Kuya Chris. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sarah. 35 taong gulang na at kasalukuyang naninirahan sa bayan ng Palawan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay hango sa tunay kong karanasan nang magtrabaho ako bilang isang katulong sa isang mayamang pamilya sa lungsod ng Maynila. Noong taong 2007 ay nasa 19 anyos pa lang ako nang lumuwas ako ng Maynila para magtrabaho bilang isang katulong sa mayamang pamilya na pinapasukan din ng aking pinsan na babae. Umalis kasi ang kasamahan ng aking pinsan at naghahanap ng panibagong papalit ang kanyang amo. Kaya naisipan ng aking pinsan na ako na lang ang papalit. Nais kasi ng kanyang amo, nakakilala daw niya ang papalit na katulong dahil matagal na siyang namamasukan bilang katulong at may tiwala na sa kanya ang kanyang mga amo. Buwan ng Oktubre nang lumuwas ako ng Maynila upang makipagsapalaran sa hirap ng buhay. Tumigil na rin ako sa pag-aaral kaya tinanggap ko ang alok ng aking pinsan at namasukan bilang isang katulong. Pagdating ko sa Maynila ay mismong pinsan ko ang sumundo sa akin sa terminal ng Cubao. Nang muli kaming magkita ng aking pinsan ay halos niyakap niya ako ng mahigpit sapagkat ilang taon na rin ang lumipas nang huli kaming magkita nang umuwi siya sa Palawan. Sarah, dalagang-dalaga ka na. Mas matangkad ka na sa akin. Kasi bago ako umalis sa ating lugar ay neneng-nenay ka pa eh. Saad pa sa akin ang aking pinsan na itago na lamang natin sa pangalang Lorena. Ikaw nga Ate Lorena, ang ganda-ganda mo na eh. At saka ang puti-puti mo pa. Siguro mamahaling sabon ang ginagamit mo no? Ako kasi ate tingnan mo, parang nabilad na tinapa. Dahil palagi na lang ako nabibilad sa araw sa kakalako ng mga kakanin. Pabirong sabi ko sa aking pinsan. Ano ka ba Sarah? Isang buwan mo lang dito sa Manila ay gaganda na yung kutis mo. Iba kasi ang tubig dito, sagana sa chlorine. Kaya ilang buwan lang ay puputi agad ang iyong balat. At saka mamaya na tayo magtsikahan pag nakauwi na tayo sa bahay ng ating amo. Muling sambit sa akin ni Ate Lorena. Sumakay kami ng aking pinsan sa isang jeep na nakaparada malapit mismo sa terminal ng Cubao. Nasa Balintawak pa kasi ang bahay ng aming employer. Habang nasa biyahe kami ni Ate Lorena, ay maigi kong pinagmamasdan ng mga nagsisitaasang mga gusali. Ito kasi ang unang beses na lumuwas ako ng Maynila. Kaya masyadong ignorante pa ako sa aking mga nakikita. Lumipas ang ilang minutong biyahe namin ay bumaba kami ni Ate Lorena sa harap mismo ng isang malaking gate sa isang kilalang subdivision sa Balintawak. At nang makarating kami sa bahay ng aming employer ay agad naman akong ipinakilala ng aking pinsan sa aming mag-asawang amo na abalang nag-aalmusal. Manager sa isang bangko ang amo kong lalaki, habang real estate agent naman ang amo kong babae. Masasabi ko noon sa aking sarili na mayaman talaga ang aming employer dahil sa antas ng kanilang mga posisyon sa trabaho. Meron silang nag-iisang anak na babae na itago na lang natin sa pangalang Charmaine. Maganda ito at nag-aaral sa isang sikat na at kilalang universidad sa Pilipinas. Matapos akong ipakilala ni Ate Lorena sa aming amo Sir Ken, ay tumungo na kami sa aming silid upang dalhin ang aking mga gamit at para makapagpahinga na rin ako dahil wala pa akong sapat na tulog at kinabukasan ay mag-uumpisa na ako sa aking trabaho. Nang makapasok kami ni Ate Lorena sa aming silid, ay doon na namin pinagpatuloy ang aming kwentuhan. Ibinigay ko rin sa kanya ang mga pasalubong kong sariwang prutas
at ilang kakanin na gawa ng aking ina. Matapos ang ilang saglit naming pag-uusap ni Ate Lorena, ay sinabihan niya ako na magpahinga muna at matulog upang makabawi ako ng aking puyat dulot ng mahabang biyahe. Tumango naman ako sa kanyang sinabi dahil nakakaramdam talaga ako ng pagbigat ng aking mga talukap at saka kailangan pang mag-asikaso ni Ate Lorena sa ilang gawaing bahay. Nang makalabas ng amin silid si Ate Lorena, ay kaagad naman akong humiga sa malambot at makapal na kutsyon. Halos ang sarap sa pakiramdam nang makahiga ako sa kutsyon at kaagaran kong kinaidlip sa labis na antok. Nang mga sandaling yun, ay nasa kasarapan ako ng aking tulog sa katanghaliang tapat. Hanggang sa nagising na lang ako sa mga pagtapik at pag-alog ni Ate Lorena sa aking balikat. Ginising niya ako dahil magtatanghalian na. Bigla naman akong bumangon at marahan na kinusot ang aking mga mata dulot ng naudlot kong tulog. Pasensya ka na Sarah kung ginising kita. Tanghali na kasi at kailangan na nating kumain. Bumawi ka na lang ng tulog mamayang hapon. Saad sa akin ni Ate Lorena nang gisingin niya ako. Tumango lang ako sa kanyang sinabi sapagkat piling ko noon ay natutulog pa rin ang aking diwa. Sabay kaming naglakad ng aking pinsan patungo sa hapagkainan kung saan naihanda na niya ang aming tanghalian. Nang mga sandaling yon ay kami lang ng aking pinsanang tao sa loob ng malaking bahay sapagkat nasa trabaho na ang aming mga amo at nasa eskwelahan naman ang anak nilang si Charmaine. Habang kumakain kami ni Ate Lorena, ay bigla kong naisipang tanungin siya sa ilang bagay-bagay na patakaran sa loob ng bahay ng aming pinapasukan. Huwag ka mag-alala Sarah, mababait ang ating amo. Hindi sila mapagmata sa gawaing bahay at hindi rin sila madamot sa pagkain. Lalo na yung nag-iisa nilang anak na si Charmaine. Sobrang bait at malambing, kaya masasabi ko na maswerte tayo sa ating amo. Sagot ni Ate Lorena sa aking mga katanungan na biglang nagpangiti sa aking mga labi. Halos all around pala ang trabaho ng aking pinsan sa aming employer sa kadahilan ng wala silang tagaluto at labandera. Humanga din ako sa aking pinsan dahil napakasinop nito sa trabaho at halos tumagal siya ng ilang taon sa aming employer. Si Ate Lorena kasi ang breadwinner ng kanilang pamilya. Siya ang nagpapakahirap magtrabaho para mapag-aral ang kanyang mga kapatid at nagbibigay sustento sa ilang gastusin ng kanyang ina. Simula nang mamatay ang haligi ng kanilang tahanan. Halos ibinubuhos ng aking pinsan ang kanyang panahon sa pagtatrabaho para isakripiso ang kanyang sarili sa kanyang pamilya. At hindi na iniisip pa ang kanyang sariling kapakanan. Subalit nagbago ang lahat nang magbakasyon ang aming amo sa ibang bansa. Isang malagim na trahedya ang naganap sa aming buhay ng aking pinsan kasama si Charmaine, ang nag-iisang unika iha ng aming amo. Isang araw, nagpaalam sa amin ng mag-asawa naming amo na magbabakasyon sila ng ilang araw sa Canada. Nais nilang isama ang kanilang anak pero ayaw ni Charmaine sumama dahil hindi naman daw ito tatagal sa Canada. Dahil ayaw sumama ni Charmaine sa Canada, ay pinagkatiwala nila sa amin ang kanilang anak at nangako naman kami sa kanila na babantayan at aalagaan namin ang nag-iisa nilang anak na babae. Nang makaalis ang amo namin, ay naging maayos naman ang pakikitungo sa amin ni Charmaine. Sobrang bait kasi nito at halos napakalambing na halatang lumaki sa pangaral ng magulang at may magandang aspeto sa buhay. Hanggang sa isang gabi, habang kumakain kaming tatlo ng aming hapunan,
ay nagpaalam sa amin si Charmaine na may darating daw siyang mga bisitang kaklase bukas ng tanghali. Kaarawan daw ng isang matalik niyang kaibigan at nais nitong sa bahay ni na Charmaine gaganapin ng kasiyahan. Pumayag naman kami ni Ate Lorena sa hiling ni Charmaine na dito sa kanilang bahay gaganapin ang birthday party. At naisip namin na mababait din ng mga kaibigan nito at kaklase. Payag ako na dito gaganapin ang party ng iyong kaibigan, Charmaine. Pero iwasan mong uminom ng alak ka. Alam mo naman na pinagbabawalan ka ng iyong mga magulang. Sambit ni Ate Lorena noon kay Charmaine bilang paalala. Opo Ate Lorena, hindi po ako titikim ng alak sa gaganaping party dito sa bahay. Pangako ko po sa iyo. Sagot naman ni Charmaine sa sinabi ng aking pinsan. Kinabukasan, abala ako sa paglilinis ng bahay habang si Ate Lorena naman ay pumunta ng mall upang mag-groceries ng mga pangunahing pangangailangan. Habang naglilinis ako, ay panay naman ang pakikipag-usap ni Charmaine sa telepono dahil palaging tumatawag ang kanyang mga kaibigan. Lumipas ang ilang sandali, ay muling bumalik ang aking pinsan bitbit ang kanyang mga pinamili. Tinulungan ko siyang mag-ayos at maglagay sa ref ng kanyang mga pinamili na sariwang mga gulay, isda at manok. Subalit nagtaka ako kung bakit walang karne ng baboy na binili si Ate Lorena. Ate Lorena, napansin ko lang, bakit tila puro karne ng manok at mga gulay lamang ang laman ng ref? Tanong ko sa aking pinsan. Nakalimutan kong sabihin sa Sarah na vegetarian pala ang ating mga amo at halos karneng manok lang ang nais kainin ni Charmaine. Hindi sila mahilig sa karneng baboy. Paliwanag ni Ate Lorena sa akin. Matapos naming pagtulungan ng aking pinsan ng kanyang mga pinamili, ay nag-umpisa na rin siyang magluto ng aming pananghalian. At halos hindi na ibang tao ang turing sa amin ni Charmaine dahil magkakasabay kaming kumain sa hapagkainan. Sumapit ang dapit hapon ay isa-isang dumating ang mga kaibigan at kaklase ni Charmaine kasama ang kasintahan ng may birthday na itago na lang natin sa pangalang Miguel. Gwapo ito at maganda ang hubog ng katawan. Sa pagkakatanda ko, ay bali-anim na kaibigan ang dumating sa bahay ni Charmaine. Kabilang na ang boyfriend ng kanyang may birthday na kaklase. Naging maayos naman sa amin ni Ate Lorena ang lahat dahil mukha naman silang mababait at magalang. Subalit ang ipinagtataka namin ng aking pinsan kung bakit puro alak ang bitbit nila at wala man lang silang dalang pagkain. Matapos silang magkamustahan, ay nag-umpisa na silang mag-inuman sa sala at tanging kornik lamang ang kanilang pulutan. Inisip namin ng aking pinsan na magarbo ang gaganapin na party. Subalit nagkamali kami dahil simpleng inuman lang pala ito. Habang masaya silang nagkwekwentuhan at nag-aasaran, ay hindi mawala sa kanila ang isang laro na truth or dare sa pamamagitan ng pag-ikot ng botelya. Masaya naman kami ng aking pinsan na pinagmamasdan sila dahil na-e-enjoy nila ang kani-kanilang mga sarili. At natuwa naman si Ate Lorena dahil tumupad sa pangako si Charmaine na hindi ito iinom ng alak sapagkat ng mga oras na iyon ay tanging orange juice lang ang iniinom ng munti naming amo. Sa kasagsagan ng kanilang laro, ay biglang huminto ang bote kay Charmaine at siya ang taya sa kanilang laro. Ngunit masyadong maselan ang tanong kay Charmaine, kaya pinili niya ang dare at balak ng kanyang mga kaibigan na painumin ng alak si Charmaine. Dahil iyon ang naatas sa kanyang nais gawin bilang hamon, walang nagawa si Charmaine kundi tunggain ng isang basong alak bilang bahagi ng kanilang laro. Lumipas pa ang ilang sandali
ay sumapit na ang takip silim at nag-umpisa na kaming muli ni ate na mag-asikaso sa kusina upang magluto ng hapunan. Bago mag-umpisa si Ate Lorena magluto, ay kinausap niya si Charmaine na wag na sumali sa laro para maiwasan niyang uminom ng alak. Subalit habang kinakausap ni Ate Lorena ang aming munting amo, ay matalim naman siyang pinagmamasdan ng lalaking kasintahan ng may birthday. Dahil natatanaw ko yun sa hindi kalayuan. Sa pagkakatanda ko, Kuya Chris, ay chapsoy at tinolang manok ang niluto ni Ate Lorena para sa aming hapunan. Dinamihan niya ang luto dahil kasama na doon ang mga bisita ni Charmaine. Nang sumapit na ang gabi, ay niyaya ni Ate Lorena si Charmaine at ang kanyang mga kaibigan na maghapunan muna at itigil na muna nila sandali ang kanilang kasiyahan. Subalit sinabi ng mga ito na hindi pa sila kakain. Kaya sinabi namin kay Charmaine na mauuna na kaming kumain. Habang kumakain kami ng aking pinsan, ay pasulyap-sulyap kami sa aming munting amo. Dahil hinabilin ito sa amin ng kanyang mga magulang. At ayaw namin na may masamang mangyari sa anak ng aming amo. Napansin namin na medyo may amats na ang ilan sa mga kaibigan niya, maliban na lang sa nag-iisang lalaking kasama nila. Paalam kasi sa amin ni Charmaine ay puro babae sila, kaya nagulat kami na may kasama silang isang lalaki. Matapos naming kumain ni Ate Lorena, ay niligpit namin ang aming pinagkainan at matapos naming linisin ang hapagkainan, ay tumungo na kami sa aming silid para magpahinga saglit. Naisip naman kasi namin na maayos naman ang lagay ni Charmaine kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang matapos kaming magpahinga sandali ng aking pinsan, ay naisipan na rin namin na maghilamos para mamaya ay hindi na kami maabala sa oras ng aming pagtulog. Habang lumalalim ang gabi, ay naisipan naming tumungo sa sala para tignan kung ano na ang kalagayan ni Charmaine kasama ang kanyang mga kaibigan. Halos nagulat kami ng aking pinsan nang makita naming hinihipuan ni Miguel si Charmaine sa maselang bahagi ng katawan nito. Labis kasing nalasing ang mga kaibigan ni Charmaine at tinamaan din ng alak ang aming munting amo. Dahil pinilit nila itong uminom. Ngunit ang pinagtataka namin kung bakit hindi man lang tinamaan ng alak ang lalaki. Nang makita kami ni Miguel, ay tinigil niya ang paghipo kay Charmaine at mabilis naman naming dinaluhan ang aming munting amo upang akayin patungo sa kanyang silid. Dahil hindi naman ito sanay uminom ng alak, kaya mabilis umepekto sa kanya ang alkohol kahit konti lang ang kanyang nainom. Nang mapasok namin si Charmaine sa kanyang silid, ay muli namin binalikan ng ilang kababaihan upang dalhin sa isang bakanteng kwarto, habang si Miguel naman ay sinabihan namin na doon na lang siya sa isa pang bakanteng kwarto dahil bawal siya matulog sa silid ng mga kababaihan. Naawa naman kami ni Ate Lorena kay Charmaine dahil hindi ito kumain ng kanyang hapunan. Subalit wala kaming magagawa dahil nalasing na ito. Sinabihan din ako ni Ate Lorena na doon muna ako matutulog sa silid ni Charmaine para mabantayan ko siya at maalagaan. Ito kasi ang unang beses na nalasing ang aming munting amo. Bago kami matulog ng aking pinsan, ay niligpit muna namin ang kanilang mga kalat sa sala. At siniguro muna namin na maayos na ang lahat, lalo na ito ang unang beses na tumanggap ng bisita si Charmaine sa kanilang bahay na hindi alam ng kanyang mga magulang. Nang maayos na namin lahat ni Ate Lorena ang aming mga gawain, ay nagpaalam na siya na tutungo na sa kanyang silid upang magpahinga at matulog. Habang ako naman ay tumungo sa silid ni Charmaine
dahil nakasuyo sa akin ang aking pinsan na samahan ko muna ito. Hindi ko lubos maisip na yun na pala ang huling pag-uusap namin ng aking pinsan. Dahil sa gabing yon ay doon pala magsisimula ang aking kalbaryo. Habang nakahiga ako sa tabi ni Charmaine ay hindi ako dinadalaw ng antok. Parang balisa ako ng mga gabing yon at tila maalinsangan ng panahon para sa akin. Kahit na naka-on naman ang aircon sa loob ng silid ni Charmaine. Dahil sa init na dumadapo sa aking katawan ay naisipan kong lumabas ng silid upang uminom ng malamig na tubig. Nang buksan ko ang ref ay napansin ko ang ilang pirasong kalamansi na nakalagay sa tabi ng mga gulay. Kaya naisipan kong magtimpla ng kalamansi juice. Kumuha ako ng 5 pirasong kalamansi at hiniwa ko iyon sa 2 at sabay na piniga ang katas sa isang babasaging baso. Matapos kong mapiga ang ilang pirasong kalamansi ay nilagyan ko ito ng malamig na tubig at konting asukal. Akmang iinom na sana ako ng tinimpla kong kalamansi juice ay bigla akong nakarinig ng angil ng isang hayop na hindi ko mawari. Labis akong nagtataka ng gabing yon. Dahil wala namang alagang aso o pusa ang aking mga amo. Kaya inusisa ko kung saan nanggagaling ang angil ng isang hayop na tila ba para itong mabangis na nakawala sa hawla. Nilibot ko ang buong sulok ng malaking bahay. Subalit hindi ko ito nakita. Hanggang sa naisipan kong puntahan ang silid ng aking pinsan. Nang makalapit na ako sa silid ni Ate Lorena, ay doon ko lang napagtanto na nasa loob ng kanyang silid nang gagaling ang ingay ng isang hayop. Marahan akong naglakad upang hindi makalikha ng ingay ang bawat yapak ng aking paa. Nang tuluyan akong makalapit sa pinto, ay dahan-dahan ko itong binuksan upang silipin ang aking pinsan. Halos nanigas ako sa aking kinatatayuan nang silipin ko ang loob ng silid ni Ate Lorena. Dahil bumungad agad sa akin ang pugot na ulo ng aking pinsan na nakalapag sa sahig habang nagkalat ang sariwang dugo nito sa puting sapin ng kutsyon. Halos wakwak ang sikmura ng aking pinsan at nagkalat ang lamang loob mismo sa tabi ng kanyang putol-putol na kamay, binti at hita. Halos masuka ako sa kalunos-lunos na sinapit ng aking pinsan hanggang sa masipat ng aking mata ang isang nilalang na nakakapit sa taas ng kisame. Napakapangit ng itsura nito at halos nanlilisik ang mapupulang mga mata. Matatalas din ng mga kuko at ngipin at hubot-hubad itong nakatiwarik sa kisame. Nang gabing yun, Kuya Chris, ay nais kong sumigaw ng malakas. Subalit tila walang tinig na lumalabas sa aking lalamunan at halos napaihi na rin ako sa aking suot na pajama. Wari ko noon sa aking sarili ay tila hinihintay ko na lang ang aking kamatayan dahil sa mabangis na halimaw na aking natatanaw. Halos puno ng pangingilabot ang buo kong pagkatao, sabayan pa ng malakas na pagkabog ng aking puso sa labis na takot at hilakbot na nadarama. Lumundag ito sa sahig at marahan na naglakad papalapit sa akin. Nais kong tumakbo ngunit ayaw gumalaw ng aking mga paa hanggang sa sinunggaban ako nito at binalibag ng malakas. Halos napauntog ang aking ulo sa sementong sahig at tila nabalian ako ng tadyang dahil sa lakas ng aking pagkatilapon. Nang mga oras na binalibag ako ng nilalang na hindi ko matukoy kung anong klaseng halimaw, ay pinilit ko ang aking sarili na igalaw ang aking katawan. Tumayo ako at paika-ika na naglakad upang takasan ng mabangis na halimaw. Sumigaw din ako ng malakas na baka sakaling magising si Charmaine, pati ang kanyang mga kaibigan.
Matapos kong sumigaw ng malakas, ay muli akong sinunggaban ng nilalang upang tapusin ang aking buhay. Hanggang sa bigla kong narinig ang pagbukas ng mga pinto at ilang mga yapak ng paa papalapit sa akin. At doon ko lang napansin na nagising pala silang lahat sa malakas na sigaw na aking pinakawalan. Halos mamilog ang mga mata ng mga kababaihan nang makita nila ang isang nakakatakot na nilalang na nakakubabaw sa akin. Tila nawala ang kanilang kalasingan at napalitan ito ng labis na pangamba at takot. "Aswang!" Sigaw ng isa sa mga kaibigan ni Charmaine na agad namang nakilatis kung anong uri ng nilalang ang nakakubabaw sa aking harapan. Dahil na mga panahong yon ay hindi pa ako nakakakita ng aswang sa tanang buhay ko kahit na lumaki ako sa probinsya. Dahil sa nangyari ay nalito ang aswang kung ano at sino ang kanyang uunahing paslangin. Hanggang sa makilala ito ng isa sa mga kaibigan ni Charmaine na mismong kasintahan pa ng aswang. "Miguel? Ikaw ba yan?" Tanong mismo ng kasintahan ng aswang na agad ko namang ikinagulat. Dahil hindi agad sumagi sa isip ko na si Miguel pala ang aswang, sapagkat siya lang ang tanging lalaki sa loob ng bahay. Nang maalarma ang aswang ay ubod lakas ko itong sinipa at malakas itong humandusay sa sahig. Mabilis namang lumapit sa akin si Charmaine upang tulungan ako. Samantala, hindi naman alam ng mga kaibigan ni Charmaine ang kanilang gagawin dahil nakaramdam din sila ng kaba at takot. Hanggang isa sa kanila ang tumakbong muli papasok sa silid upang kunin ang cellphone para humingi ng tulong. Habang ang iba namang kababaihan ay hindi alam ang gagawin. Dahil sa nangyari, ay biglang ibinaling ng aswang ang kanyang atensyon sa ibang kababaihan at mismong kasintahan niya ang kanyang inatake upang lapain. Subalit nakipagpunong braso ang babae upang hindi siya tuluyang sakmalin. Habang nagbubunong braso ang dalawa, ay biglang sumagi sa isip ko ang tinimpla kong kalamansi juice. Dahil kahit paano ay may alam akong pangontra sa aswang kahit na hindi pa ako nakakakita ng aswang sa tanang buhay ko. Habang akay-akay ako ni Charmaine, ay mabilis ko siyang inutusan na kunin niya sa mesa ang isang basong naglalaman ng purong katas ng kalamansi na may halong malamig na tubig. Agad naman itong kinuha ni Charmaine at bukod sa kalamansi juice ay kinuha niya rin ng isang matalas na kutsilyo bilang panlaban sa aswang. Nang muling makalapit sa akin si Charmaine, ay sinabihan ko siya na ibuhos niya agad ang laman ng hawak niyang baso sa katawan ng aswang. Kahit natakot ng mga sandaling yun si Charmaine, ay pilit niyang nilakasan ang kanyang kalooban. Mabilis na lumapit si Charmaine sa aswang habang nakakubabaw ito sa kanyang kasintahan na pilit pa ring nilalabanan ito para wag siyang masakmal sa leeg. Nang makalapit si Charmaine sa aswang, ay walang habas niya itong binuhusan ng kalamansi juice sa katawan. Dahil sa nangyari, ay bigla itong napapitlag sa pagkakakubabaw sa kanyang kasintahan at walang tigil sa kakaangil habang kinakamot ang kanyang katawan na tila para itong isang lason na nagbibigay kate sa kanyang katauhan. Matapos kumalat sa kanyang katawan ang kalamansi juice na ibinuhos sa kanya ni Charmaine. Dahil sa ginawa ni Charmaine, ay mas lalo itong naging agresibo at tila galit na galit sa ginawa ng munti kong amo. Binalingan siya ng aswang at agad na sinunggaban, kaya nabitawan ni Charmaine ang hawak niyang matalas na patalim. Isang malakas na kalmot ang natanggap ng aking munting amo sa kanyang braso at nasundan pa ito ng ilang sunod-sunod na kalmot sa ilang bahagi ng kanyang katawan gamit ang matatalas na kuko ng aswang. Halos mapahiyaw na sa sakit si Charmaine
dulot ng natamo niyang mga pinsala sa katawan. Akmang hihiwain na sana ng aswang ang sikmura ni Charmaine, ay mabilis akong kumilos at dinampot ang matalas na patalim sa sahig. Walang habas ko itong inambahan ng ilang saksak sa kanyang likuran na nagdulot sa kanya ng kanyang matinding sakit. Halos hindi ko pinigilan ang aking sarili sa pagtarak ng patalim sa katawan ng mabangis na aswang. Hanggang sa inambahan ako nito ng kanyang mga siko na muli kong pagtilapon sa sementadong sahig. Matapos magtamo ng ilang saksak sa katawan ng aswang, ay muli itong tumayo at pasuray-suray na naglakad papalapit sa akin para gantihan ako. Habang naglalakad ito, ay humaba naman ang dila nito at pilit inaabot ng kanyang dila ang mga sugat sa kanyang likod para gamutin ng sarili niyang laway. Nang makalapit sa akin ang aswang, ay bigla niya akong sinunggaban. Subalit mabilis kong inihagis kay Charmaine ang hawak kong patalim at siya naman ang umunday ng saksak sa aswang. Matapos saksakin ni Charmaine ang aswang, ay sunod-sunod namang nagsilapitan ng kanyang mga kaibigan upang tulungan siya. Kanya-kanya silang may hawak na matigas na bagay para ipalo sa aswang. Halos walang tigil na pinagpapalo ng matigas na bagay ang ulo ng aswang, habang si Charmaine naman ay walang tigil sa pagtarak ng patalim sa duguan na katawan ng aswang. Hanggang sa sunod-sunod na ingay ng doorbell ang umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na bahay. Nakahingi kasi ng saklolo ang isa sa mga kaibigan ni Charmaine gamit ang pagtawag ng kanyang cellphone sa isang emergency hotline. Mabilis namang binuksan ng pinto ng isa sa mga kaibigan ni Charmaine at walang alinlangang pumasok ang ilang kapulisan kasama ang security guard ng nasabing subdivision. Maagap at maingat naman kaming tinulungan ng kapulisan at walang awa nilang pinagbabaril ang nasabing aswang. Halos tadtarin ng bala ang buong katawan ng aswang na tuluyang tumapos sa kanyang buhay. At sa kanyang pagkamatay, ay dahan-dahan namang bumabalik ito sa kanyang kaanyuan bilang isang tao. At kumpirmado nga na si Miguel ang nasabing aswang. Matapos ang insidente, ay dinala ang bangkay ng aswang sa morgue upang isailalim sa isang otopsiya. Habang ang tiyap-tiyap naman na katawan ng aking pinsan ay pansamantalang dinala sa purinarya para muling buuhin ang kanyang katawan. Inimbestigahan din kami lahat ng ilang kapulisan upang alamin ang nangyaring kalunos-lunos na trahedya. Ayon sa salaysay ng kaibigan ni Charmaine, na kasintahan mismo ni Miguel, ay nakilala daw niya ito sa isang resort nang mag-night swimming sila ng kanyang mga pinsan sa Batangas. At halos mag-iisang buwan na pala niya itong kasintahan. Napag-alaman din ng mga kapulisan na bagong salta lang daw ito sa Batangas at namamasukan bilang waiter sa nasabing resort. Gwapo kasi si Miguel at malakas ang karisma, kaya natipuhan ito ng kaibigan ni Charmaine. matapos ang malagim na insidente, ay biglang napauwi ang mag-asawa kong amo dahil labis silang nag-aalala sa kanilang anak na si Charmaine. At halos nabigla sila sa kalunos-lunos na sinapit ni Ate Lorena sa kamay ng mabangis na aswang. Matapos mabuo muli ang katawan ng aking pinsan, ay pinadala ito ng aking amo sa aming probinsya sa Palawan upang bigyan ng maayos na libing, at nagbigay din ng malaking halaga ang aking amo sa pamilya ni Ate Lorena bilang kabayaran sa pagiging mabait at matapat nito sa kanyang trabaho nang nabubuhay pa. lumipas ang ilang araw. Ay nagpaalam muna ako sa aking amo na uuwi muna ako ng aming probinsya upang makidalamhati sa huling hantungan ng aking pinsan. Nang makauwi ako sa Palawan, ay malinaw kong inilahad sa aking pamilya at kamag-anak ang tunay na kaganapan
bago naganap ang malagim na trahedya na ikinasawi ng aking pinsan. Matapos ang ilang araw kong pananatili sa aming probinsya, ay muli akong bumalik sa aking amo para magtrabaho. Sa paglipas ng ilang araw at linggo, Ay tila sariwa pa rin sa aking mga alaala ang mga pangyayaring naganap sa loob ng bahay ng aking pinapasukan. At sa paglipas ng ilang buwan at taon, ay unti-unti ko na rin iyong nakakalimutan at pilit na ibinabaon sa aking isipan. Lumipas ang ilang taon, ay umabot ako ng 6 na taon sa aking amo at naging malapit ako sa kanila na tila bahagi na ng kanilang pamilya. Naging close din kami ni Charmaine at itinuturing niya ako bilang isang tunay na kapatid. Bukod sa pagiging katulong ko, ay pinag-aral din ako ng mga magulang ni Charmaine bilang pagtanaw ng utang na loob at matapat na serbisyo bilang isang katulong. Hanggang sa naging bahagi na ako ng kanilang pamilya. At doon na rin ako sa Maynila nakahanap ng aking makakapareha sa mahabang panahon ng aking buhay. At siya na nga ang ganap kong kabiyak ngayong kasalukuyan. Nang magkaroon ako ng sariling pamilya, ay doon kami nanirahan ng aking asawa sa Palawan, kasama ang aming mga anak. hanggang dito na lang po ang aking kwento. Nahango sa tunay kong karanasan at sana magbigay aral ito sa ilang mga kabataan na naliligaw ng landas sa kanilang buhay. Lubos po akong nagpapasalamat dahil naibahagi ninyo ang aking istorya sa inyong mga tagapakinig. Sana'y patuloy kayong magbigay ng ilang mga kwentong kapupulutan ng aral hango sa totoong istorya ng kanilang mga buhay. Sa muli, lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Sara ng Palawan. Magandang araw po sa inyong lahat, pati na rin sa mga tagapakinig ng inyong channel. Ramon na lang po ang itawag niyo sa akin. Hindi ko po yun tunay na pangalan. Nasa 51 taong gulang na sa ngayon at nagmamay-ari ng isang panaderya dito sa aming probinsya. Gusto ko lang na ibahagi sa inyo itong kwento ko tungkol sa aswang dahil alam kong makakapagbigay aliw at aral ito sa lahat ng mga tagapakinig nyo. Ito po ay personal kong karanasan noong binata pa lamang ako. Marahil ay marami ang hindi maniniwala sa karanasan kong ito. Pero masasabi kong lehitimo kong naranasan itong nangyari. Noong 23 pa lamang ako, malinaw pa sa alaala ko ang mga pangyayaring yon. Sa mga panahong yon, parang nilukob ng bisyo at barkada ang aking buhay. Nakakatuwa ang samahan. Ngunit sa likod nito, nagbunga ng masamang asal ang aking pakikipagkaibigan sa mga kabataang kagaya ko. Sa inuman, natutunan kong maglibang ng walang kontrol, lalo na kung pagdating sa babae. Malimit sa mga napapagtripan ko ng mga panahong yon ay mga bata o hindi kaya ay matanda. Hindi ko rin alam pero sa tuwing nakakakita ako ng bata o matanda, lalo na kapag may tama na ng alak, ay hindi ko mapigilan ng aking sarili na pagtripan ng mga ito. Hanggang sa isang beses nga noon, nagyaya ang aking mga kabarkada na mag-inuman dahil kaarawan ng isa sa kanila. Sinabi ng barkada naming si Juan na sa bahay na nila kami mag-iinuman. Kaya hindi na ako tumanggi sa kanya. Alam ko kasi na ligtas naman ang bahay nila kahit pa na magpakalango kami sa alak. Nang araw ngang yon, hapon na ako nang pumunta sa bahay nila Juan. Naroroon na rin naman ang iba pa naming mga kabarkada at nagsisimula na sila sa kanilang pag-iinuman. Napatawa naman ang aking kaibigang si Juan
at nagtaka raw siya kung bakit ako nahuli ng dating gayong inumin naman ang aking tutunguhin. Sumabat naman ang iba pa naming kabarkada na marahil daw ay nais kong magbago dahil nagpapahuli na ako sa inumin. Sa kadahilanang yon, nagsitawanan naman sila at kinantsawan pa ako na hindi daw mangyayari ang aking pagbabago dahil isa rin ako sa pasimuno ng aming kalokohan. Sinabi ko naman kaagad sa kanya na may mga gawaing bahay lang akong tinapos nang sa gayon ay payagan akong umalis ng aking mga magulang. Pabiro ko pang sinabi noon na hindi magbabago ang aking pakikitungo sa alak at pulutan. Hindi na rin namin inaksaya noon ang oras at nagsimula na kami sa aming pag-iinom. Nagkukwentuhan pa kami habang nag-iinuman ng mga oras na yon. Kung ano-ano ng topiko ang aming napag-uusapan at hindi namin namamalayan na naparami na pala kami ng nainom na alak. Hanggang sa lumipas ang oras at nakaubos na kami ng 3 bote ng alak. Dahil malapit nang dumilim ang paligid, marami-rami na ring mga tao noon ang napapadaan sa labas ng bahay nila Juan na sakto namang kita sa aming kinapwepestuhan. Nang mga panahong yon, napag-uusapan na namin ng mga tipo namin sa isang babae. Hindi naman kasi mawawala ang ganoong usapin, lalo na at mga lalaki kami, tsaka mga binata pa. Ilang sandali pa ang lumipas, ay may isang matandang babae noon ang napadaan sa tapat ng bahay nila Juan. Agad ko namang kinantsawan ng isa naming kasamahan at sinabing ang matandang yon ang nababagay sa kanya noong mga panahong yon. Nagpigil ako ng aking tawa na siyang naging dahilan para ituon nila ang kanilang pansin sa akin. Nang hindi ko napigilan ang aking pagtawa, doon na ako nagsalita at sinabi kong pwede pang patusin ang matandang yon dahil tiyak na may itinatago pang asim yon. Dahan-dahan akong tumayo at nagdesisyon na lumapit sa matandang babae na tahimik na naglalakad sa kalsada. At tila ba hindi alintana sa kanya ang kung anumang sinabi ko. Napailing na lang ako noon dahil parang patay mali siya lang siya. Pinigilan naman ako ng aking mga kasamahan, ngunit hindi ako nagpaawat sa kanila. Nang saktong paglabas ko, ay nasa tapat na ng bahay nila Juan ng matandang babae. Kaya nilakasan ko ang boses ko upang marinig niya ang kung anumang aking sasabihin. Noon din ay pasigaw akong nagtanong sa matanda kung pwede bang manligaw sa kanya ang isa naming barkada. Sinabi ko pa na siya ang tipo nun dahil may asim pa siya at may ibubuga pa kung sakali. Napatitig sa akin ng matandang yon at wala akong nakitang reaksyon sa kanyang muka. Naisip ko na baka bingi siya, kaya inulit ko ang aking winika sa kanya. Natatawa naman ako ng mga sandaling yon dahil sa sinabi kong katarantaduhan. Nang mapalingon ako sa aking mga kasamahan, natahimik sila at tila napapatulala. Si Juan naman noon ay parang may kung anong sinesenyas pa sa akin. Ngunit hindi ko pinansin kung ano yon. Binalingan ko naman ang tingin noon ng matandang babae. Nakaramdam ako ng kakaibang takot nang makitang nakatayo lang ito sa aking harapan habang tinititigan ako ng mabalasik. Animoy, may kung ano siyang masamang binabalak sa akin. Noong makipagtitigan ako sa kanya, bigla niyang inilihis ang kanyang tingin sa akin. Kaya napailing ako. Iniwan ko na lamang ang matandang yon at hindi na pinansin pa. Bumalik na lang ako sa aking mga kasamahan na noon ay tahimik pa rin at nakatulala dahil sa aking ginawa. Nang makarating ako sa kanila, kaagad ko silang tinanong kung ano ang nangyayari. Hindi sila tumugon sa akin
Bagkus ay nakatingin lang sila sa akin na parang may kung anong mali akong ginawa. Tinanong ko sila kung ano ang aking nagawang kasalanan. Ngunit hindi sila makapagsalita na parang umurong ang kanilang dila. Nakaramdam ako ng takot noon sa hindi ko malamang dahilan. Naging seryoso ang mukha ko dahil sa kanilang inasta. Walang ano-ano. Bigla namang nagsitawanan ng aking mga kasamahan. Kaya nagulat ako at napamura sa kanila. Medyo nakaramdam na ako ng pagtataka dahil doon. Kaya isa-isa kong nilapitan ng aking mga kabarkada. Tinanong ko sila kung bakit sila nagkakaganon. Ngunit hindi sila kaagad nakasagot sa akin. At animoy nag-aalinlangang sabihin sa akin kung ano man ang sagot sa naging tanong ko. Nakitaan ko rin ang pagtataka noon ng kanilang mga muka dahil sa naging tanong ko. Walang ano-ano ay nagwika si Juan. Sinabi niya na nagtatawanan lang naman kami roon at nagkukulitan. Pero napansin daw nila na parang takot na takot ako. Hindi ko naman alam kung ano ang kanilang ibig sabihin noon. Kaya napatulala ako habang nakamasid sa kanila. Napangiti na lang ako ng pilit at napailing sa kanya. Nang sa gayon ay matigil na ang ganoong senaryo. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayaring yon. Kaya parang nawala ang tama ng alak sa akin. Nagpatuloy sila sa kanilang pagtatawanan. Habang ako naman ay natahimik lang at iniisip ang pangyayari. Hanggang sa mga oras na yun kasi ay tila balot ng takot ang buong katawan ko. Noon din ay tinanong ako ni Juan kung nasaan na ang matandang babae na sinubukan kong kausapin. Hindi ako kaagad nakasagot sa kanya. Napatingin ako noon sa daan, ngunit wala na ang matandang babae roon na aking nilapitan at sinubukang kausapin at pagtripan. Hindi na ako nagsalita pa at nagkibit balikat na lang dahil doon. Inisip ko kasi na baka umalis na iyon dahil sa inis sa akin. Napailing naman sa akin ang aking mga barkada, tsaka nila sinabi na ipagpatuloy na lang namin ang aming inuman. Nang sa gayon ay makarami kami at nang makapagdagdag pa kung nanaisin namin. Napabuntong hininga na lang ako at iwinaksi sa aking isipan ang nangyari. Naisip ko kasi na wala namang kabuluhan kung iisipin ko pa yon at matatakot lang ako. Gawa ng nais ko pang umuwi pagkatapos ng aming inuman. Hindi ko yun binigyang tuon. Naisip ko kasi na baka lalo lang akong kabahan kung iisipin ko ang matandang napagtripan ko. Nagpatuloy na lang kami sa aming pag-iinom hanggang sa muli kaming nakaubos ng 4 na bote ng alak. Ang iba sa mga kasamahan namin noon ay hindi na kinaya pa ang kalasingan, kaya natulog na sila. Aaminin kong maging ako noon ay medyo lasing na rin. Ngunit hindi ako sumuko sa inuman namin. Naisip ko pa ngang umuwi noon sa amin ng ganong oras, sapagkat alam kong hahanapin ako ng aking mga magulang kinabukasan kapag wala ako sa aming bahay pagkagising nila. Pinigilan ako ni Juan dahil gabing-gabi na raw at baka kung ano pa ang mangyari sa akin sa daan. Subalit hindi ako nagpaawat sa kanya. Sinabi ko sa kanya na uuwi ako dahil kaya ko pa naman ng maglakad kahit na may tama na ako ng alak. Nagsuhestyon pa siya na ihahatid ako. Ngunit umiling ako at sinabi na ipagpatuloy na lamang nila ang kanilang pag-iinuman. Wala na rin siyang nagawa noon kung hindi ang hayaan akong umalis upang makauwi sa aming bahay. Tiningnan na lamang nila ako habang naglalakad palayo sa kanila. Narinig ko pa na pinag-usapan nila ang patungkol sa paghahatid sa akin. Ngunit hindi ko na lang yon pinansin pa. Hindi naman ganoon kalayo ang distansya ng kanilang tirahan sa amin at isa pa ay kaya ko pa namang maglakad.
Kaya umalis na ako sa bahay nila Juan at tinahak na ang daan pauwi sa aming bahay. Habang naglalakad noon ay naging panay ang linga ko sa paligid. Pakiramdam ko kasi ay may mga matang nakamasid sa akin. Medyo kinutuban pa ako noon dahil baka kung may taong tatambang sa akin ay hindi ko magagawa ang lumaban dahil sa kalagayan ko ng mga panahong yon. Dahil doon, nagpasya akong ihanda na lang ang aking sarili sa kung anumang panganib na nakaabang sa akin. Nang medyo nakalayo na ako sa bahay nila Juan, pakiramdam ko ay biglang umalinsangan ng panahon. Pansin ko rin na parang naging malansa ang hangin na aking nalalanghap noon. Subalit naisip kong baka dahil lang din iyon sa kalasingan ko. Kaya gabutil ang pawis ko ng gabing yon. At malansa lang ang naaamoy ko dahil naman yon sa pulutan naming inihaw na isda. Ipinagpatuloy ko na lang ang aking paghakbang hanggang sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay may natanaw akong taong makakasalubong ko. Nang una ay naisip kong baka guni-guni ko lang yon. Malalim na kasi ang gabi at imposibleng may tao pa sa labas ng ganoong oras. Hindi ko naman yun pinansin nung una. Ngunit habang papalapit ako ay natatanaw kong tao. Pakiramdam ko ay may kakaiba rito. Hindi ko kayang ipaliwanag kung ano yun. Pero nagsimula akong kabahan at panindigan ng aking balahibo sa batok. Maliwanag noon ng buwan. Kaya kahit papaano ay nakikita ko ang mukha ng taong makakasalubong ko. Noon ko lang naisip na hindi ko yun guni-guni lamang. Pansin ko rin kasing hindi yun pamilyar sa akin. Kaya nangunot ang aking noo. Nang magkasalubong na nga kaming dalawa, nakita kong nakatitig ito sa akin. Malagkit ang pagkakatitig niya na parang inaakit ako. Subalit nang mapatitig ako sa kanyang mga mata, iniwas niya ang kanyang paningin. Hindi ko alam kung bakit inilihis niya yon. Gayong nung una, siya naman ang titig na titig sa akin. Walang ano-ano, napahinto ako sa paglalakad at napatanong sa babaeng makakasalubong ko. Tama, babae. Kung bakit mag-isa lang siyang naglalakad. Dahil doon, napahinto rin siya at kiming sumagot sa akin. Pansin kong nahihiya siya. Kaya hindi ko na sinundan ang tanong kong yun sa kanya. Muli akong napatingin sa kanya at natanto kong magandang babae siya at may balingkinitang katawan. Hindi ko maiwasan ang mamangha sa kanya dahil ang kagaya niya ay ang tipo kong babae. Habang pinagmamasdan ko ang hubog ng kanyang katawan, ramdam kong parang binalot ako ng kakaibang init. Kahit na medyo may naramdaman din akong hiya sa naturang babae. Sinubukan ko pa rin siyang batiin at muling tanungin kung bakit wala siyang kasama. Sinabi ko pa sa kanya na delikado para sa kagaya niya ang umuwi ng mag-isa. Napailing naman siya bilang tugon sa akin. Ayon pa sa kanya, pauwi na rin naman siya at kahit paano ay hindi naman siya natatakot sa karimlan. Napalunok ako ng aking laway noon dahil bihira lamang ang babaeng hindi takot sa dilim. Tinanong ko pa kung saan ang bahay niya at itinuro naman niya ang masukal na daan patungo sa gubat. Tinanong ko pa siya kung iyon ba talaga ang landas na kanyang tatahakin. Gayong medyo nakakatakot ang parting yon ng lugar. Napaisip ako saglit dahil parang wala naman akong natatandaang bahay o kahit nakatira man lang sa bahaging kanyang itinuro sa akin. Napatango na lang siya sa akin at sinabing takot din siya sa totoo lang. Ngunit wala naman siyang magagawa kung hindi ang umuwi ng mag-isa. Dahil pakiramdam ko ay hindi naman siya naiilang sa akin
kahit medyo lasing ako, naisipan kong magsuhestyon sa kanya na ihahatid ko na lamang siya sa kanilang bahay. Naisip ko na dagdag puntos din yun sa akin kung nagkataon, lalo pa at natitipuhan ko rin siya. Inakala kong hindi siya papayag sa sinabi kong yon. Ngunit laking gulat ko na lamang nang pumayag siyang ihatid ko siya sa kanilang tirahan. Bunsod noon, nagsimula na kaming maglakad at tinahak ang daan patungo sa bahay nila. Nauuna siyang maglakad sa akin, kaya nakasunod lang ako sa kanyang likuran. Hindi ko rin napigilang tanungin siya sa mga bagay-bagay, lalo na patungkol sa kanyang sarili. Ngunit tipid ng ngiti lang ang naitugon niya sa akin. Gawa nun, hindi na ako nag-usisa pa. Naisip ko na napakalihim ng babaeng kasama ko. Bagay na nagpadagdag pa sa aking pagkatipos sa kanya. Nagpatuloy lamang kami sa paglalakad hanggang sa nakapasok na nga kami sa gubat. Wala kaming narinig noong mga panahong yon, kung hindi ang mga huni ng kuliglig sa paligid at kaluskos ng dahon na aming naaapakan. Napag-isip-isip ko noon na parang hindi gaanong nadadaanan ng landas na aming tinatahak dahil sa mga tuyong dahon na nakatabon doon. Mabuti na lang at maliwanag ang bilugang buwan noon, kaya hindi gaanong kadiliman ang aming dinadaanan. Sa tansya ko, nasa kalahating oras din ang aming nilakad bago kami makarating sa gitna ng gubat. Tinanong ko siya kung malayo pa ba ang kanyang bahay, gayong napansin kong medyo malayo na rin ang aming nilakad. Nagpalingalinga pa ako upang alamin kung may ibang kabahayan doon. Ngunit wala akong nakitang mga nakatirik na tirahan sa bahaging yon. Noong mga sandaling yon, napalingon siya sa akin at sinabing malapit na ang bahay niya dahil nasa hindi kalayuan na lamang yon. Itinuro niya rin ang bahagi kung saan ang bahay niya. Kaya napatango ako sa kanya at nagpatuloy na lang kami sa aming paglalakad. Nakaramdam na rin ako noon ng kaunting pananabik na makita ang tinitirhan ng babaeng aking ihahatid. Nang mapagtanto kong malapit na kaming makarating sa tapat ng isang kubo, hindi ko na napigilang iparating sa kanya ang aking nadarama. Sinambit ko sa kanya ang saloobin na naglalaman ng magkahalong kaba at pananabik. Napangiti na lang siya sa akin noon at sinabing hindi dapat ako matakot o mag-aalinlangan. Nang makarating na nga kami sa tapat ng bahay niya, nagpaalam na ako sa kanya. Subalit bago pa man ako matapos sa pagsasalita ko, inawat niya ako at sinabi sa akin na pumasok na muna ako sa loob ng bahay niya. Nagdalawang isip pa ako dahil baka magalit ang mga magulang nito sa akin. Napansin siguro ni Leonora ang aking pag-aalinlangan. Opo, Leonora ang kanyang pangalan. Dahilan para sabihin niya sa akin na huwag kong isipin na may magagalit dahil mag-isa lang siyang naninirahan sa kubong yon. Nangunot ang noo ko dahil sa nalaman ko mula sa kanya. Subalit wala na akong nagawa noong hilahin niya ako papasok sa kanyang bahay. Nang makapasok na nga kami, nagwika pa siya na pagpasensyahan ko na lamang ang bahay niya. Napangiti naman ako ng pilit noon sa kanya. Hindi ko alam pero biglang nag-iba ang samyo ng hangin sa loob ng tirahan ni Leonora. Napakalansa ng amoy, kaya hindi ko maiwasang mapatakip ng aking ilong. Nakaramdam kasi ako ng pagkahilo dahil sa nalalanghap ko. Pinaupo na muna niya ako at sinindihan ang gasera doon na kadalasang gamit na ilaw sa aming lugar noon. Tumungo rin siya sa kanyang kusina upang kumuha ng maiinom na tubig at pagbalik niya, ibinigay na nga niya sa akin yon. Nagpaalam din siya sa akin na magbibihis na muna siya.
kaya hinayaan ko na lamang siya noon. Iinumin ko na sana ang tubig na ibinigay niya sa akin, ngunit naamoy ko ito. Napakalansa ng baso na yun, kaya hindi ko nagawang inumin ng tubig at itinapon ko na lamang. Napapaisip pa akong ang gandang babae ni Leonora, ngunit hindi siya malinis sa mga kagamitan niya. Lumipas pa ang ilang minuto, ngunit hindi pa rin nakakabalik si Leonora. Sa kadahilanang yun, tinawag ko na lamang siya. Ngunit hindi man lang siya tumugon sa akin. Sumagi sa isipan kong baka nakatulog na siya, kaya sinubukan kong tingnan siya sa silid kung saan siya pumasok. Habang papalapit ako, nauulinigan ko ang mahihinang pag-ungol ni Leonora. Hindi ko alam, pero nakaramdam ako ng pananabik dahil sa naririnig kong pag-ungol nito. Napasilip ako sa bahagyang nakabukas na pinto ng kwartong yon. Sa hindi inaasahan noon, nakita ko si Leonora na nakatayo habang may kung anong ipinapahid sa kanyang katawan. Ipinagtaka ko kung ano yon, kaya sinikap kong hindi makagawa ng ingay para mapagmasdan kung ano ang mga susunod niyang gagawin. Subalit laking gulat ko noong biglang napalingon sa kinaroroonan ko si Leonora. Napaatras ako noon, kaya muntikan na akong mawalan ng balanse. Walang ano-ano, narinig ko ang mga pagyabag nito na papalabas sa silid. Dahilan para dali-dali akong bumalik sa kinauupuan ko. Nang makalabas si Leonora, dumiretso sa akin at ako naman ay hindi makatingin sa kanya dahil sa sobrang hiya. Ganoon na lang ang pagkagulantang ko nang bigla siyang kumandong sa akin. Wala na rin akong nagawa noon nang halikan ng aking leeg. Ramdam na ramdam ko ang pananabik ni Leonora ng mga oras na yon. Kaya hinayaan ko na lang siya. Aaminin kong nagiinit na rin ang aking katawan, kaya hindi na rin ako umalma pa at nagpatianod na lang sa emosyong namumuo sa pagitan namin ng mga sandaling yon. Mas naging agresibo noon si Leonora at nagawa niya akong hubaran. Hindi ko na siya napigilan pa nang bigla siyang umibabaw sa akin. Walang ano-ano, nagsimula na siyang umindayog. Makalipas ang ilang sandali, ay marahil narating na nito ang rurok ng kaligayahan, kaya napapangisi ito sa akin. Inakala kong yun talaga ang dahilan niya, ngunit may kakaiba akong napansin sa kanya. Hindi nawawala ang pagkangisi ni Leonora at paunti-unti ding nagiging buhaghag ang buhok nito. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Subalit nakaramdam ako ng kakaibang takot nang makita kong tila nagbabago ang anyo niya. Naging kulubot ang balat ni Leonora at nangingitim ang kanyang mga ngipin. Nanlilisik din ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na nga itong naging isang nilalang na hindi ko matukoy kung ano. May mapupula itong mga mata at mahahabang mga kuko. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa nakita kong yon. Tila nawala na nga noon ang tama ng alak sa akin dahil sa nangyari. Dali-dali kong sinuot ang aking damit at patakbong umalis sa bahay na yon. Inakala kong hindi ako hahabulin ng nilalang na yon. Ngunit mabilis itong kumilos para habulin ako. Sa takot ko na maabutan nito, binilisan ko ang pagsuot ng aking damit at nagpatuloy sa pagtakbo palayo sa bahay na yon. Hindi na ako lumingon pa noon dahil sa matinding takot na baka makita ako ng nilalang na yon. Matapos akong makalayo doon,
tsaka lamang ako napahinto upang magpahinga. Parang nagmula sa kakaibang dimensyon ang takot na bumabalot sa akin ng mga sandaling yon. Ramdam ko ang mabilis na pagkabog ng aking dibdib na parang sasabog na. Pinanindigan ako ng balahibo noon sa batok. May narinig akong humahagikgik mula sa dilim na siyang nagpasidhi pa sa aking nararamdaman. Ganoon na lang ang takot ko nang lumundag sa harapan ko ang nasabing nilalang. Sinubukan nitong lumapit sa akin, ngunit napaatras naman ako palayo sa kanya. Nang magkaroon ako ng pagkakataong makatakbo, hindi ko na yon pinalampas pa. Subalit kahit na ganoon, hindi na ako tinantanan ng nilalang na yon. Kahit pagod man ako, hindi ako tumigil sa pagtakbo sa takot na baka kung mahuli ako nito ay may gawin itong hindi maganda sa akin. Hindi mawala sa isip ko noon kung paanong naging ganoon ang anyo ni Leonora. Hindi ko akalain na nalinlang ako nang hindi ko man lang nahahalata. Noong makarating ako sa aming bahay, mabilis akong pumasok noon sa aking silid at sumilip pa ako sa bintana ng aking kwarto. At nagulat ako sa nakita ko. Sinundan ako ng nilalang na yon, ngunit ang hindi ko inaasahan ay kung sino ang makikita ko. Sakto kasing pagkasilip ko, nakita ko ang nilalang na nasa tapat ng bahay namin. Nagmamasid ito sa paligid at walang ano-ano'y bigla itong nagpalit ng kanyang anyo. Halos mapasigaw ako noon sa aking pwesto nang mapag-alaman ko kung sino yon. Nang mga panahong yon ay napabulong ako sa aking sarili ng dasal. Dahil alam ko at hindi ako maaaring magkamali na yun ang matandang aking napagtripan para ipakita sa aking mga barkada na kaya kong dumiskarte kahit pa sa mga matatandang babae. Minatyagan ko naman ang matandang babae kung ano pa ang susunod na gagawin nito. Ngunit nanatili ito sa tapat ng aming bahay. Nagmasid-masid siya na parang may kung anong inaabangan. Napalunok ako ng aking laway dahil sa isipin na baka ako ang kanyang hinihintay na dumating sa bahay namin. Makalipas ang halos 10 minuto noon, nakita kong naglakad na ito palayo sa aming bahay. Doon lang ako nakahinga ng maluwag nang tuluyang mawala ang matandang babae. Napailing na lang ako dahil hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa akin ng gabing yon. Halos hindi rin ako nakatulog noon dahil sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata ay nakikita ko ang mukha ni Leonora na naging isang halimaw. Hindi ko rin maatim na ang matandang yon at si Leonora ay iisa. Nandiri pa ako noon sa aking sarili. Ngunit wala na rin naman akong magagawa dahil nangyari na iyon. Ang ipinagpapasalamat ko na lang noon ay hindi ako nito nabiktima ng gabing yon. Napaisip din ako na baka dahil sa ginawa kong pantitrip at panunukso sa matandang babae ay ginantihan ako nito. Kinaumagahan noon, naikwento ko sa aking itay ang nangyari sa akin. Ayon pa sa kanya, mabuti na lang at hindi ako nagawang biktimahin ng nilalang na yon. Nang tanungin ko si itay tungkol sa aswang na yon, hindi naman siya nagdalawang isip na sabihin sa akin ang tungkol sa nilalang na yon. Ayon pa sa kanya, isang mandarangkal daw ang aswang na yon. Nanlilin lang ito ng mga kalalakihan sa pamamagitan ng pagpapanggap na isang magandang dilag. Kapag maaakit daw rito ang isang lalaki, ay doon na niya isasagawa ang kanyang plano. Kapag nagawa nga nito ang kinakailangan niya, doon lang siya magpapakita ng totoong anyo niya para makapangbiktima.
Marahil sa naging kaso ko daw ay may naging orasyon ng matandang babae para iba ang makita kong panlabas na anyo niya. Kaya naman nagawa niya akong akitin. Binalaan pa ako ni tatay na mag-iingat na lang sa susunod at nang hindi na maulit pa ang aking naging karanasan. Simula naman noon, hindi ko na nakita ang matandang babae. Maging ang bahay niya sa gitna ng gubat ng puntahan ni tatay ay wala na ring nakatira. Kaya naisipan na lang na sunugin ng aking ama at nang wala na nga itong mababalikan pa sa lugar na yon. Naging aral naman sa akin ang naging karanasan kong iyon. Simula kasi noon, iniwasan ko na ang pagbibisyo at maging ang mga hindi kanais-nais na ginagawa ko sa mga bata, lalo na sa mga matatandang nakikita ko. Natakot kasi ako na baka maulit ang karanasang iyon dahil lamang sa mali ang matandang napagtripan ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.